Hi guys! Welcome na naman dito sa aking channel. At nag-share tayo ng mga totoong experiences ko tungkol sa mga online loan apps. Grabe mga ka-interview, isipin nyo ha, 1 year akong post due sa 5 OLA. Pero eto ang twist, binayaran ko naman yung mismong amount na pinadala nila. Ang hindi ko lang binayaran talaga ay yung halos nasa 50% na interest na sobrang laki at sobrang napaka-unfair lang din para sa akin ha, yung mga charges nila. And guess what? Kahit ganun pala, text ng text pa rin sila hanggang ngayon. And naloloka ako ha, kasi minsan nagsisend pa rin sila sa email, nagme-message pa rin sila doon sa isang number ko na ginamit ko na nag-apply before. Kaya nga sa vlog na ito ay pag-usapan natin kung alin yung mga loan apps na to, ano nga yung style nila, paano sila mangulit kahit 1 year na akong overdue before. And nakakaloka ha kasi binayaran ko naman yung kinuha ko na pera. Hindi lang talaga yung mga charges nila. At syempre, i-share ko nga din sa inyo yung tips kung paano nyo haharapin ang ganitong sitwasyon. So ganito kasi nagsimula mga besh, nag-apply ako sa 5 OLA, diba? Maliit lang naman nung una, mabilis ang approval, tapos ayun, dumadami na. So hindi ko na malayan na sunod-sunod talaga na hanggang sa hindi ko na masabayan yung bayad. Kasi nga, grabe, nagsisitaasan talaga yung mga charges nila, like nasa 45% or yung iba 35%, 40%, 35 to 50% yung mga charges nila. Okay, so after ilang buwan, sabi ko sa sarili ko, sige, babayaran ko na yung principal, yung mismong amount na pinadala nila sa akin. Kasi kahit papaano naman, ginamit ko naman din talaga yung cash na inutang ko. Kasi nung time na yun, ay, kailangan ko. So, ginawa ko yon. And binayaran ko nga yung mismong loan amount na pinadala nila sa akin. Pero ang problema, mga ka-interview, ayaw pa rin nila bitawan kasi gusto nilang makuha yung halos 50% nga na interest or yung iba't ibang mga charges. Eh di ba kung isipin mo, hindi naman talaga makatarungan kasi minsan mas malaki pa yung interest kaysa sa mismong loan. At hindi lang ako yung ganito ha. May mga nababasa din ako na ibang kwento ng mga ibang borrowers nga online. Ang sabi nila, overdue na from 10,000 principal, naging 19,000 pesos na daw yung kailangan nilang bayaran. And I just keep getting emails and texts. Ayun yung sabi nung isa na nag-complain din or same experience. So, di ba, ang bilis lumobo ng utang, kaya kahit nagbayad ka ng principal, parang wala silang pakialam kasi hahabulin talaga nila yung interest, yung fees nila or iba't ibang mga charges nila na napakalaki. Hima-himayin natin isa-isa yung apps na ito. Kung may mga loans din kayo dito, ganito talaga yung mga experience nyo. Una, yung Take Cash. Oo, fast approval naman ito, maliit sa una, lalaki kapag nagre-loan ka. Pero nakakaloka ha, kasi sabi ko nga kahit 1 year na post due yung loan at nabayaran naman yung principal, text pa rin sila ng text kasi hinahabol nga nila yung mga charges or yung 35 to 50% na charges. Number 2, yung XL Cash na halos same na rin sa Take Cash. Ang style naman nito ay automated text. So, minsan may tao pa natatawag. Kahit 1 year overdue na, minsan nag-o-offer pa sila ng reloan. Parang nakakatawa lang ha. Magre-reloan daw ako pag nabayaran ko. Ganon, di ba? And number 3 nga, yung Cash Me. So, ito yung medyo pang patakot, di ba? Lagi silang may linya na to avoid legal actions. Pero sa totoo lang, wala naman talagang follow-up kahit 1 year ka ng past due. Pero yun nga, nagme-message pa rin sila kahit bayad na yung principal or yung amount na pinadala nila. Number 4, yung big loan. Ito naman, minsan nag-o-offer pa ng restructuring o reloan kahit hindi ka pa updated. So imagine mo ka-interview ha, overdue ka na pero pautangin ka pa nila ulit pag magbayad ka daw, di ba nakakaloka? And number 5, yung pautang peso. Ito yung pinakamakulit ha, text ng text, minsan tatawag, pero kahit sabihin mong nabayaran mo naman na yung principal, pilit ka pa rin nilang sinisigil. Di ba yung sobra-sobrang mga charges nila. And may mga experience din ba kayo na ganito? I-comment nyo naman yan para magchichikahan natin. Okay? So, alam nyo ba, nakakainis kasi kung isipin natin, yung binayaran na yung principal, yung mismong amount na pinadala nila, pero pilit pa rin silang naniningil doon sa 50% na charges. Like yung interest at yung mga sobrang taas nga na mga fees nila. Parang wala talaga silang satisfaction. Ang goal talaga nila ay makuha yung mga charges na kahit bayad ka na sa mismong
pinadala nila sa'yo na pera. So, ang habol talaga nila yung tubo. Eh, kung tutusin, di ba, ang dami ng mga nagsasabi online na ganito rin experience nila. So, by the way pala, ito ay mga pang third loan naman na. Hindi siya yung first loan, pang third loan. So, nung first and second loan, bayad na talaga yung buo and nakakaloka kasi ang laki nung nakuha nila. Kaya yung third loan, hindi ko na binigay yung mga charges nila na almost 50%. May isang ang borrower din na nagsabi na I borrowed 27,000. I tried Tech Cash, Casyola, Pinoy Peso, yung one hand, and I didn't realize I was just digging myself deeper. So, nakaka-relate talaga kasi once na mahulog ka nga sa cycle ng reloan at yung interest, yung mga processing fees, service fees, parang walang katapusan to mga ka-interview. Kaya para sa mga hindi pa nakakapag-try ng umutang sa loan app, please lang wag nyo nang subukan. So, ano ba ang magandang gawin kung nasa ganitong sitwasyon ka? Unahin mong bayaran ang principal para at least wala silang masabi na hindi ka nagbayad sa mismong inutang mo or pera na pinadala nila sa'yo. Number 2, i-dokumento mo lahat. Diba? Dokumento dapat, keep receipt, yung mga screenshots, proof of payment, para kapag may nananakot, meron kang ebidensya. Okay? Number 3, don't give in sa mga sobrang interest kasi nga, madalas hindi naman talaga enforceable lalo na kung unreasonable na talaga. And number 4, know your rights. May mga memorandum na kasi ang SEC laban sa mga unfair collection practices. So kung sobra sila sa pagpataw ng iba't ibang mga charges, pwede kang magreklamo. And number 5, mag-focus ka sa pag-ahon, hindi sa pressure. Okay? Kung kaya mong unti-unting magbayad ng tama, gawin mo na. Pero, syempre, wag mong hayaan na guluhin ka ng mga harassments nila. So, ang bottom line nito ay bayaran mo kung magkano yung pinadala nila sa'yo at huwag kang magpapa-pressure sa interest na parang loan sharks talaga. Hindi parang talagang loan shark yung style nila, okay? So, ayan na nga mga kabeshis, mga ka-interview, mga kautangera, no? 2026 na kayo, magbago na tayo. Huwag na tayong umutang sa iba't ibang mga loan apps kung ayaw nyo na mangyari na naman yung mga na-experience natin noong 2025. So, na-share ko na nga ang totoong experience ko. 1 year post na ako sa ibang mga loan apps. Pero ayan, binayaran ko naman yung mismong amount na pinadala nila sa akin. Pero ang hindi ko lang binayaran yung 50% or 35 to 50% na mga charges nila na sobrang tataas nga na napaka-unfair. And yun, nangungulit pa rin sila pero ignore lang ang kabeshi nyo. And mga ka-interview, sana may natutunan kayo sa video natin at sana nakakapagbigay ito ng awareness na hindi kayo nag-iisa. Kaya kung nagustuhan nyo itong video, don't forget nga to like, to share, and subscribe para maging updated kayo sa mga future na discussions natin about nga sa mga OLA at syempre sa iba pang mga loan experiences. So hanggang sa susunod, please don't forget to like, share, subscribe, and click the bell icon dyan sa baba para maging updated kayo sa mga susunod na videos natin. So ayan, hanggang sa susunod, stay smart, stay safe, and let's handle our finances wisely. Bye!